Gustong-gusto ko yung virtual machine kaysa sa physical server. Meron na akong isang server dito, tapos pwede pa ako magdagdag ng maraming server. So, isipin ninyo, meron kayong isang physical server, tapos gagamitin nyo siya bilang Active Directory. Ang mangyayari doon, yung isang physical server nyo, mahihirapan na kayong magdagdag ng load doon kasi every time na may gagalawin kayo, minsan kailangan mag-restart, minsan naman kailangan mag-config. Kumbaga hindi pwedeng ma-disrupt yung operation ng server na yon. So, ang sa akin, pwede kong gawin hanggang ilang virtual server na gusto ko. At kung may gagalawin man ako, dun lang ako sa isang virtual machine na yun. Kunyari, domain. So, kung may marami pa akong virtual machine, ang gagalawin ko lang, domain lang. So, i-restart ko yung domain lang yon. Hindi madadama yung iba. At the same time, marami kayong pwedeng gawin. Malawak yung magiging ah kumbaga, marami kayong magiging server eh. So, yung server na yon ay pwede nyo pag-installan ng iba-ibang application nang hindi madadama yung ibang server. Kung masira yung isang server, nagka-problema, hindi dama yung iba. Kasi kung sa isang physical server lang kayo gumagawa, ang hirap. Kumbaga sa maintenance, ang hirap sa kung paano i-manage pag nag-update. Dito kasi sa virtual, actually sa virtual, itong virtual server na to, ay virtual machine na to, kapag kunyari nakikita ko na may problema yung hardware, bibili lang ako ng another server, pwede ko siyang i-migrate sa kabilang physical server nang hindi naapektuhan yung virtual machine. So, napakadali nun para sa akin. Kaysa magko-configure na naman ako, ida-down ko yung lahat kasi isang physical server lang gamit mo. Or kung gusto mong marami kang server, bibili ka ng maraming physical server. So, mas magastos 'yon. Kung magkano yung kunyari 200,000 yung isang server, bibili ka ng mga tatlo, di 600,000 na 'yon. Unlike kung bibili ka ng isang gagawin mo lang host PC, tapos doon naka-reside yung mga virtual server mo, kaya ito yung Hyper-V. So, ang mangyayari, ang daming mong mapapatakbo na Windows server doon sa isang physical server. So, kung magkakaproblema, pwede mong i-copy lang yung yung file. So, actually, marami pa akong ituturo sa inyo kung paano ito i-backup, yung mga ganon. Pero sa mga susunod pa yon. So, sa virtual machine kasi, ito yung ating domain. So, yan, i-copy ko lang yan. Pwede ko yan i-copy. Ilipat ko sa ibang physical server. Gagana na naman ulit siya na kaparehas nitong nandito. So, napakadali nun sa akin. Tapos, for example, meron akong gagalawing settings. Kunyari, magdadagdag ako ng application, may babaguhin ako sa program. Pwede ko siyang i-right click lang. Tapos, magki-create ako ng checkpoint. Kunyari, ito, checkpoint. So, creating checkpoint. So, bago ako magsimula ng aking gagawin, ki-create muna ako ng checkpoint. So, antayin natin matapos to at i-explain ko sa inyo kung bakit. So, from 19% lang. Ayan, tapos na. So, eto, nakikita nyo now. Ito yung, ibig sabihin, ito yung operation, ito yung ngayon, current state nung inyong virtual server. Tapos, itong date na 7/19, 2026, 1:49 AM. So, ito yung oras kung kailan ko siya kinreate ng checkpoint. So, yung checkpoint na yon, i-explain ko sa inyo kung ano yon mamaya. Tapos, meron pa kayo nakikita dito na 7:13. So, kinreate ko rin siya nung 13 kasi bago ako nag-config ng domain. So, ngayon, kapag kunyari ito, after ko mag-install, dito tayo sa current. So, ito siya ngayon. So, kung yung mga users nyo gumagamit ngayon, ito siya. Naka-online siya. So, kapag may ginawa kayo sa server at nagkaroon ng problema,
pwede nyong balikan 'to, i-right click, i-apply nyo lang, apply. So kapag in-apply nyo 'yan, lahat ng ginawa ninyo mawawala dun sa nagkaroon ng problema. So babalik yung server nyo dun sa time kung kailan nyo siya kinreata ng checkpoint. So ibig sabihin, kung physical server yung ininstallan ninyo, malamang masakit na yung ulo nyo kasi hindi nyo na alam kung paano ninyo i-repair yun ngayon. Kunyari, nag-corrupt yung OS. Kunyari, nag-update ka tapos pag-boot nung server mo, ayaw na mag-initialize, ayaw na magtumuloy, yung ganon. So, paano mo ngayon yun gagawin ng mabilisan kung on production yung server ninyo? Kaya, sa virtual machine, para sa akin, yun yung pinaka the best bilang IT. Hindi, kumbaga, bawas yung sakit ng ulo ninyo eh. Kasi, kunyari, nagka-problema kayo habang may ginagawa kayo, di ibabalik ko lang yung kanina bago ako mag-umpisa. So, okay na yung server ko ulit. So, mag-uumpisa ulit ako. So, parang, kung sa time machine, para kang bumabalik. Kunyari, naglalaro, okay, namatay ka dun sa current time, hindi, babalik ako dun sa oras kanina kasi uulitin ko yung kung saan ako nagkamali. Parang may trial ka hanggang sa makuha mo. Ngayon, pag nakuha mo na yung tama, ituloy mo na yon. Pwede mo nang, kunyari, nagawa mo na ng tama, pwede mo nang i-delete ito. Ayan. Delete na yung checkpoint na ginawa mo. So, ibig sabihin, magmo-merge na yung virtual machine mo dun sa current state. So, napakadali, 'di ba? So, bilang IT, syempre ang lagi natin iisipin kung saan tayo mas mapapabilis ng gawain, saan tayo makaka-less ng trabaho, saan tayo makakapagkape nang hindi ka namumroblema. So, ayun lang po. Kasi may mga nagtatanong din po sa akin minsan na pwede daw bang gamitin yung physical server na lang, hindi na mag-virtual machine. Pwede. Pero yun nga yung consequence niya. Kapag parang normal PC o kayong laptop nyo, pag nasira yung hardware niyan, wala na. Hindi mo na siya magagamit. Unlike kapag nag-virtual machine ka, ilipat mo lang, or kung may backup ka, kunyari ito, naka-backup to. So, sa backup, tuturo ko din yun sa inyo. Kung nai-backup mo to, kahit masira man yan, pangiti-ngiti ka na lang, sige, recover ko yung backup, tuloy ulit yung trabaho. So, madidistract lang yung mga users mo, yung office, siguro mga ilang minutes lang, makakapag-run ka ulit ng server mo. So, actually, may nangyari sa akin ganon before sa, parang years ago, yung old server pa, hindi naman siya nasira, kundi napasok kami ng malware. Parang kinuha nila yung mga files namin. Pero sure ako na hindi nila na-copy yun kasi naka-block yun sa firewall eh. Parang ang nangyari, sa email kasi yon may nakapasok na virus, tapos na-infected lahat ng file, pati yung server, nag-lock yung screen niya eh. As in, nakalagay na lang doon sa screen, parang may number akong tatawagan o kaya meron doon Bitcoin account na kailangan magbigay daw ako ng, or kami, yung company, magbigay daw ng pera sa kanila through Bitcoin para lang ibigay nila yung password, ma-unlock namin yung PC. So, sabi ko, bakit ako magbabayad? E di, i-format ko yung server, i-restore ko yung backup. So, wala pang 30 minutes, tapos na, okay na, running ulit. So, ganun kabilis kapag naka-virtual machine. Hindi mo kailangan ng maraming tao, hindi mo kailangan ng programmer. So, sa system administrator kasi, yan eh, parang ang iisipin mo lagi kung paano mo ma-restore agad yung system kapag nag-down. Kasi, hindi mo naman maiiwasan na hindi mag-down yan. Lalo na, syempre, lang yan, hardware lang naman yan eh. Tapos may mga ibang tao pa sa paligid. Sabihin na natin yung mga hacker, di ba? Kasi, kagaya nga naghahanap sila ng company na mapapasok nila. Tapos, ang gagawin nila,
iaano nila yon, parang kukunin nila kunyari yung file tapos ilalock nila yung server nyo. So may mga ganong cases. So may mga ibang company na hindi na nare-restore yung files nila. So tayo bilang IT, yun yung kailangan nating gawin para kumbaga maprotektahan natin yung files. Siyempre, yung trabaho natin. So ayun, ganun po yung sistema, kaya mas pinipili ng karamihang IT ngayon ay naka-virtual machine na. So maraming salamat. Sana po ay may nahutunan kayo sa video na to. Gusto ko lang sagutin yung mga nagtatanong na gustong matuto tungkol sa virtual machine o kaya sa servers. So, dito po kasi ang tinuro kong una ay yung paggawa ng Hyper-V o paggawa ng virtual machine. So, ako kasi bilang IT, ang pinaka number one na gustong-gusto kong gawin ay virtual machine. Kumbaga, kapag nagde-deploy ako ng server, virtual machine yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng physical server. Pero literally naman, yung kung saan naka-reside yung ating ah, kung saan nakatira yung ating virtual machine ay nasa physical server naman kasi talaga. Pero ipapakita ko lang sa inyo o i-explain ko lang kung ano ba yung pagkakaiba, ano ba yung advantage. Para sa akin, hindi ito by the Google o kaya by the books, kundi para sa akin bilang IT. Kasi ako yung nagmamanage, ako yung nagko-configure, ako yung gumagawa lahat. So, kumbaga, yun yung mas madali para sa akin at i-explain ko sa inyo kung bakit. So, ito, nakikita niyo yung desktop na to. Ito yung physical server. So, ito yung PC na kung saan nakalagay yung ating drive. Ito yung may hardware. Ito yung mayroong motherboard. Ito yung mayroong processor. So, ang specs ng ginagamit natin, yung ginagamit ko, ang specification niya ay server type. So, Xeon E5-2609. Tapos, ang naka-install na memory ay 64 gig. So, kung mapansin nyo, sobrang taas nung memory niya. So, bakit? Kasi, ito yung gusto kong specification kapag maggagawa ako ng virtual machine o kaya server para sa, kumbaga, in production mode. I mean, in production, yung gagamitin nyo na sa company nyo, kung saan man kayo nagtatrabaho, hindi siya yung for praktisan. Kasi, dito sa 64 gig, dyan mo mako-compute kung ilang virtual machine yung pwede mong gawin. So, for example, mag-calculator tayo para mas maintindihan natin, tapos para mas mabilis. May na ako sa mate. So, kunyari, di ba 64 gig yung RAM ng ating server? Kung gagawa ako ng 4 na virtual machine, dito kasi sa 64 gig, magtitira ako dyan, 64 minus, magtitira ako ng at least 8 gig para dito sa physical server. 8. So, ang mangyayari, 56 gig na lang ang ahatiin ko. So, kung ang bala ko ay 4 na virtual machine, i-divide ko siya ngayon sa 4. So, ibig sabihin, 14 gig ang pwede kong i-assign sa bawat isang virtual machine. Pero hindi ganyan yung nakasanayan natin kasi ang madalas na ginagawa, 4 gig o kaya 8 gig tapos 16 gig. So actually sa virtual machine kasi o kaya sa akin hindi ko sinusunod tong 4 gig, 8 gig, 16 gig na yan. Ang ginagawa ko kung gusto kong lagyan ng 12 gig, lalagyan ko yan eh. Kasi makukonsume at makukonsume niya yan. Depende sa usage nung virtual machine na gagawin nyo. Kunyari, yung gagawin nyo ay para sa file server o kaya domain Active Directory o kaya naman para sa print server. So, depende yon sa specification na ilalagay nyo. So, yung laki naman ng processor, doon magbabase kung ilang core yung ilalagay mo doon sa virtual machine.